Huwag na huwag mo itong gagawin sa mismong araw ng Chinese New Year. Malas. At grabing kamalasan ang makukuha mo kapag nagawa mo ito. Meron po nagtanong tungkol sa ganitong uri ng kamalasan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang Chinese New Year ay isa sa mga panahon na kung saan ang lahat ng inilalagay natin na pampaswerte ay umaakit ng good luck energies para sa atin. Dito, maaari tayong makapag-activate ng mga hindi inaasahang swerte o pagkakataon na nagdudulot po ng iba't ibang panalo o mga winning energies sa atin. Ngunit po, mayroong downside ang paglalagay ng pampaswerte na dapat alam mo. Okay? Unang-una, ang paghahagis ng coins sa tahanan ay mayroong pong downside. Kapag ang coins ay inihagis mo papasok sa tahanan mo, iyan ay swerte. Nagdudulot yan ng iba't ibang uri ng good luck energies para sa buong sambahayan. Ngunit po, kapag yan ay inihagis mo papalabas, yan ay malas. At ito ang dapat ninyong pag-ingatan. Meron pong lumapit na ayon sa kanya ng mismong araw ng Chinese New Year, meron siyang nakitang barya o pera sa labas ng property nila. At dahil nakita niya ang mga baryang ito ay kanyang pinulot at inilagay sa isang tabi. Ngunit po, lumipas lamang ang isang buwan, sinunod-sunod na raw sila ng grabing kamalasan. Nagkaroon sila ng matinding financial problem na hindi naman ito o hindi naman sila ganun. At wala siyang ibang tinitingnan na kung saan ito nagmula, doon lamang sa pinulot niya na coins. Ang tanong niya, nagdudulot ba talaga ng kamalasan ang pagpulot niya sa pera na nakita niya sa labas ng tahanan nila? At ito po ay nakita niya sa mismong araw ng New Year. May iba't ibang pamamaraan po para sa paghahagis ng coins. May iba't ibang ibig sabihin, depende sa kung ano ang intensyon ng naghagis nito sa property ninyo. Bakit ito nagdulot ng grabing kamalasan sa kanila? Dahil po, ang coins na nakita niya sa kanyang property o maaaring ito ay nihagis ng sino man sa kanila ay meron pong dalang negative energies. Ito ay isang uri ng ritual na ginagawa para maalis kung anuman yung negative energies na pinagdaraanan ng taong iyon. Hindi lang po ganon. Pwede rin na gawin niya iyon o maghagi siya ng coins sa property ng sino mang tao at meron itong manifestation o hiling para magdulot ng kamalasan sa kanya. Pwede rin itong pagmulan ng palipad hangin. Pwedeng padaanin sa ganyan. Kaya iiwasan ninyo na mamulot kayo ng coins o ng pera kahit pa yan ay nasa property mo, basta hindi ikaw ang naghagis o naglagay. Okay po? Marami pong ibig sabihin ang paghahagis ng coins. Kung ikaw mismo ang naghagis ng coins sa property mo, yan ay nangangahulugan ng showering of blessings. Kapag yan ay ginawa mo, halimbawa po ginawa mo ang ritual na yan, naghagis ka ng coins sa property mo, hindi yan pinupulot kaagad. Okay?
Hayaan mo lang siya diyan sa property mo at hindi mo siya pupulutin. Dahil yan ay property mo naman. Ngunit, kung nakita mo lamang ito at hindi ikaw ang gumawa o naghagis nito, huwag na huwag mong pupulutin. Ano ang dapat gawin? Ito po. Kumuha ka ng asin. Kung ilang piraso yung coins na nakita mo, lagyan mo ito ng asin. Palipasin mo ang kalahating oras, saka mo ito dakutin ng dustpan at walis. Huwag mo itong hahawakan. Maaari mo itong ibaon sa lupa malayo sa property mo. Ngayon kung wala, ibalot ito sa plastic at ilagay sa isang lalagyan at itapon po. Hayaan ito na kunin ng kumukuha o kumukolekta ng basura para maitapon nila ito sa malayo. Ngunit po, paano ang gagawin ninyo kung halimbawa na nahawakan ninyo yung pera, dinampot ninyo yung pera, kinuha ninyo yung pera dahil hindi naman ninyo alam na yun ay malas pala. Ito po ang gawin mo kung sakali na nakadampot ka ng ganito. Kung magkano yung nakita mo na coins o yung dinampot mo na coins, yun ang halaga rin na idodonate mo sa simbahan. Sa ganitong pamamaraan, yung negative energies na maaaring nasa coins ay mapapalitan po ng good luck energies. Okay po? So kung magkano yung halaga na yun, i-donate mo kaagad ito sa simbahan. Kailangan po dinodonate sa simbahan para po maalis kung ano man yung meron doon sa coins na nadampot mo. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, huwag kang pupulot ng pera sa property mo na itinapat sa araw ng New Year. Okay po? Kung ibang araw mo nakita hindi New Year, pwede mong pulutin yan. I-cleanse mo lang na asin. Okay po? Basta hindi yan sa mismong araw ng Chinese New Year at hindi ikaw ang naglagay. Okay? May senyales din ang pera kapag ang pera ay nilagyan ng mantra na nangangahulugan ng negative sa iba. So, titignan mo lang kung ang pera ay papel. Kapag nakatupi yan ng pa-triangle, huwag mo nang pulutin. May ritual na ginawa dyan. Kung ang pera naman ay walang ganon, pwede mo pulutin, i-cleanse mo na lang. Pwede naman po. May mga dapat ka lang tingnan. So, tatandaan lang, kapag perang papel yan, dapat hindi siya nakatupi. Ang shape na dapat mo tinitingnan, triangle po. Kapag hinati ang pera sa triangle shape yung kabila tuwid, huwag mo talagang hahawakan yun. Kasi medyo mabigat po ang kamalasan ng meron doon sa pera na yun. At kung minsan, malaking halaga yun. O malaking amount ng pera, perang papel, iyon. Kaya't madadampo talaga yun ng iba dahil ang amount nito ay malaki. Okay, sunod. Meron po na dapat ninyong pakatandaan. Sa unang araw ng New Year, huwag ninyong gagawin. Mamalasin kayo. Okay? So, avoid spending money during Chinese New Year. So, ibig sabihin, malaking halaga po ng pera. Okay? Huwag muna kayong maglalabas ng malaking halaga ng pera sa mismong araw ng New Year, ng Chinese New Year. Ito po ay pinaniniwalaan na pwedeng magdulot ng inauspicious energies at mahihirapan sa pagbalik nito. Maliban na lamang kung ito ay gagamitin ninyo sa ritual. Okay po, or kung meron kayong pinaghahandaan para dito or pinaglalagyan para dito or may pagbibigyan kayo para dito at yan ay ginagawa na ninyo taon-taon, pwede yan. Okay? Pero kung hindi naman, huwag po ninyo, do not spend a large amount of money po during Chinese New Year. Okay po, sunod. Huwag muna kayong mag-lend ng pera sa araw ng Chinese New Year. Huwag muna kayong magpapahiram ng pera sa araw ng Chinese New Year. Ito po halimbawa ng pahiram. Okay?
Halimbawa, meron kang kaanak mo mismo, ang nagsabi sa'yo, "Pahiram nga ng ₱10 mo." Huwag niyo munang ipapahiram kahit piso pa yan. Kasi dalawa kayo ng kaanak mo, mamalasin po. Okay? So, wag muna po kayong magpapahiram kahit pa sabihin niya na pinaka-small amount yung hinihiram niya sa inyo. Kasi po, naging kaugalian na natin na kapag may kulang tayong barya, manghihiram tayo sa mga kakilala natin. Pwede yan, pero wag niyong gawin sa araw ng Chinese New Year. Malas po yan. Okay po? At sunod po, keep your wallet out of sight. Huwag niyo munang ilalabas yung wallet ninyo sa mismong araw po ng Chinese New Year. So kung yung wallet niyo nakalagay sa bag, hayaan niyo muna sa bag ninyo. Iyan. Huwag niyo siyang ilalabas, ipapatong kung saan ninyo nais ipatong. Kung hindi naman kayo na kailangang ilabas yung wallet ninyo, huwag niyo muna pong ilabas. Hayaan niyo siya na nasa loob ng kung ano man yung pinaglalagyan ninyo sa kanya. Doon muna siya. Sa mismong araw lang po yan ng Chinese New Year. Okay po? Ang mga bagay po na ito ay pwede naman talagang magdulot ng grabeng kamalasan sa inyo. Depende sa intensyon ng taong gumawa nito sa inyo. Okay po? At yung pagpapahiram ng pera at yung paggasta, pwede talagang makaapekto yan sa wealth energies ninyo kapag ginawa ninyo yan ng Chinese New Year. So palagi pong tatandaan sa mismong araw ng New Year, lahat ng ritual ginagawa. Kasi yan yung araw na po pwedeng ma-transfer ang good luck energies, maging ang negative energies o yung mga malas na enerhiya, pwede mong ma-transfer yan sa mga bagay-bagay, maging sa tao. Kaya't pag-ingatan po ninyo ang pagpulot ng pera, lalo na kung hindi naman ito sa inyo o hindi naman ito sa kaanak mo. Huwag mo talagang pupulutin kasi mapaapektuhan nito ang buhay ninyo at magdudulot ng agrabing kamalasan. Kagaya po sa nagtanong, matindi-tindi ang nangyari sa kanila at kinakailangan pang gawaan ng ritual para lang maputol. Ngunit po, nalaman kung sino sa mga malalapit sa kanya ang gumawa nito. Nalalaman po kasi yan kapag tumawag talaga kayo ng nakakaalam sa ganyang sitwasyon. Okay po? At dahil nalaman ito ng tao na yon, makakapag-adjust siya at maiiwasan niya na mas tumindi pa yung naidulot na kamalasan sa kanya. Napakahalaga po ng dinadalakay natin para kayo mismo makaiwas po kayo. Hindi kayo matulad sa mga taong ito na dumanas ng grabing kamalasan bago pa nila nalaman na ito pala ay malas. Okay po? Maraming salamat po sa panonood ninyo sa mga subscribers ko po. Maraming salamat po. Yung nag-join po sa group, yung nag-join po sa membership natin dito, sa mga susunod na upload natin mga madam, mga sir, mag-a-upload na po tayo o mag-a-upload na ako ng video dyan na para lamang sa mga member ng channel. May mga sekreto po ang feng shui na hindi natin pwedeng pag-usapan dito. Pero pwede natin pag-usapan. Lahat ng mga nag-join o yung nais mag-join, maaari ninyo malaman kasi po, ang feng shui ay may mga sekreto na hindi basta-basta tinatalakay. Ngunit po, sa mga nag-join or nais mag-join, malalaman ninyo ito at makakatulong ito sa inyo. Sa lahat po na nagko-comment, maraming salamat po. Mga madam, maraming salamat po mga sir. Maraming salamat po. Sa lahat po na nagtatanong saan makakabili ng Lucky Charms, may product po tayo sa baba. Click nyo lang po yan mga madam, mga sir. Doon po sa mga nagko-comment na hindi agad nare-replyan or hindi agad nasasagot, pasensya na po kayo mga madam, mga sir. Ano po? Kung nais ninyo na ma-priority yung comments ninyo, pwede po kayong mag-join dyan sa membership natin sa baba. Para po yung comments ninyo, nagiging priority yan at mabilis yan na masasagot. Maraming salamat po sa inyong lahat.